Oras na para pag-usapan ang ating kalusugan. Madalas, iniisip natin na kapag matanda na, malakas na, at hindi na kailangan ng bakuna. Pero ang totoo, the older we get, the better protection we need. Kaya po ngayong umaga, alamin natin kasama si Dr. Julius Miranda, isang adult infectious diseases specialist para alamin kung anong mga bakuna ang dapat nating makuha. Good morning, po, Doc. Doc. Good morning po. Morning, Doc. Doc, bati po kayo sa atin po mga viewers. Hi, good morning po sa viewers po. So, I'm Julius Miranda. Thank you for having me here po. Nako, Doc, ito po ay usapang bakuna po ngayon tayo ngayong umaga. Paano po ba napoprotektahan po ng vaccination? Hindi lang po ang isang tao, kundi po yung buong community. Bali, una po ang bakuna, para po siyang training ng immune system natin na pag nandyan na yung totoong mikrobyo na nagsasanhi ng sakit, ready na yung immune system niyan, labanan siya. So with that, hindi na kailangan ng pasyenteng ma-admit sa ospital o mag-take ng mga iba pang gamot. So para naman sa komunidad po, sa community, imagine, no, sa 10 tao sa isang barangay, 8 doon na bakunahan. So instead na mahawa pa yung 2 natitira na hindi nakatake ng bakuna, merong herd immunity na tinatawag. So, hindi mahahawa na sila. Or at least, yung transmission ng outbreak sa community, ma-halt siya, matigil. Yun ang maganda. Pero Dok, kailangan pa po ba magpabakuna ng mga adult na? Kasi kami, alam namin, sasabihin ng mga magulang namin, uy, nung bata, kumpleto ka sa Nabakunahan bakuna. ka na, oo. Nabakunahan Okay na ka na. yan. Okay na po ba yun? Or pagtanda po namin, meron kaming mga bakuna na kailangan matake pa? Nung bata po kasi tayo, iba pa po yun pag nagkaedad na tayo, no? So, yung immunity natin, o yung panlaban natin sa mikrobyo, humihina. So, nagwi-wane yung immunity. Also, pagka nagkakaedad po tayo, nagkakaroon tayo ng additional risk factors. For example, yung COPD, heart disease, kidney disease. So, talagang yung immune system natin humihina. Therefore, kailangan natin uli silang i-train with vaccines. Tinitrain ulit. Pero ano po ba yung mga klase ng bakuna naman na kumbaga pang matanda na? Pero usually ina-administer po sa mga young adults siguro. Okay, for young adults po, so yan dyan yung mga human papillomavirus vaccines. So HPV to prevent cervical cancer and even genital warts. Tapos meron din po tayong pneumonia vaccines, influenza. Kasama din po yung mga tetanus, diphtheria, and pertussis vaccines. Additional po. Di ba meron pa po nung bata pa, may ganun bakuna, di ba? Ano po yung difference nun sa pang matanda na bakuna? Ayun po, parang ina-update po siya. Parang gano'n. Kailangan palang update yun. Pero ibig sabihin po nun, Doc, hindi na po ako magkakaroon ng ganitong sakit or magkakaroon pa rin po ako pero hindi na malala? Yes, tama po. No? Most of the time, pagka nahawa pa rin kayo nung sakit na yon pero vaccinated, usually asymptomatic na, walang simptomas, or less na yung intensity. So parang onting lagnat lang tapos okay na agad. Okay. Ito, napag-usapan po natin yung mga bakuna for young adults. Sa mga mas elderly naman po, sa mga senior citizens, mayroon po ba silang mga iba pang bakunang binibigay sa Yeah, opo, no? So for elderly talaga, yung mga 60 and above, yun, yearly influenza, pneumonia vaccines, depende sa brand. Tapos, nandyan din po yung shingles vaccines. Ay, opo. Diba, yun yung mga blister skin disease ng mga, yung reactivation ng chickenpox po kasi. No? Tapos, meron din po yung RSV vaccine for very elderly individuals, mga more than 75 years old. Pero Dok, dun po sa mga nabanggit nyo kanina na vaccine for young adults, meron po ba doon na hindi na rin pwedeng i-take ng mga senior citizen? Oh, well, isa po doon yung HPV, no? Kasi syempre, Hindi na effective. exposed na kasi sila most probably. Hanggang pang ilang taon lang po yung HPV, Dok? Sa no, hanggang 26 years old, pero pagka umabot ng 45 years old, pwede pa. Shared decision na po siya. Ibig sabihin, kung may risk pa ba or na-expose na ba, baka hindi na kailangan kasi. So, kailangan pa rin po talaga ma-check po ng mga Yes. doktor. Kailangan mo na magpasuri sa doktor po para maibigay yung mga bakuna na necessary pa sa kanila. Okay. Pero meron po bang mga special vaccines para naman po dun sa may mga chronic illness? Tsaka meron din po bang vaccines na
medyo delikado pag tinik ng mga may comorbidity na hindi nasasuggest sa'yo na itik. Bali, for may mga chronic diseases, for example, heart, lung disease, and kidney disease, sila po yung may benefit talagang mabigyan ng pneumonia and influenza vaccine. Kasi pag nagkasakit sila, pwedeng mag-exacerbate yung underlying condition nila o lalong lumala yung condition nila. Tapos pasyente pong nagdadialysis, yung hepatitis B vaccine, no? Tapos yung ito, hindi siya chronic disease, yung mga buntis, kailangan din ng yung mga Tdap o yung tetanus, diphtheria, and pertussis vaccine. So, yun. May isa pa, no, siguro kailangan ko lang i-mention yung mga healthcare workers natin, mga nagtatrabaho sa ospital, sila din dapat mabigyan ng MMR, hepatitis B kasi exposed sila sa mga sakit. Ngayon yung mga pasyente naman po na sabi niyo po na may mga bawal, yung mga patient po na may mahina talagang resistensya, yung mga walang spleen o yung mga nag-chemo, sila yung bawal bigyan ng mga live vaccines. For example, yung MMR and yung live na influenza vaccine. Kasi pwedeng lumabas yung sakit sa kanila kasi nga mahina ang resistensya. So yun, again, kailangan po ipatsuri muna sa doktor nila ano yung mga dapat nila o bawal i-take na vaccines. Dok, para naman po dun sa mga nagpapa-vaccine na merong multiple doses, di ba po meron pong binibigay po yun na schedule yung mga doktor, o ito, ganitong araw ka babalik para sa second dose mo. Pero minsan po, hindi po may iwasan na yung mga kasangbahay natin, hindi po nakakapunta, nakakalimutan, o kaya po may biglang emergency. Paano po yung nangyayari kapag ganun, Dok, na babawasan po ba yung effect ng mga vaccine pag ganun? Or kailangan po ba nilang umulit sa first dose? Madalas po yan, ano? So ano po yan, ang gagawin lang po is catch up lang po. Hindi naman kailangan back to default o ibabalik sa zero. Ihahabulin na lang po siya. Well, ideally talaga, nasa tamang schedule, pero wala naman tayong magagawa kung nakalimutan na. Ihahabulin na lang po yun. Pero same lang po ba yung nun, Doc? Yung tagal ng, kung anong klase ng vaccine yung tinitik, ganun din ba? 3 months ba? Ganun? 2 months? Depende po sa vaccine. ano? Iba-iba din. Pero kung na-miss by 1 month, di habulin na lang. Kung that day na lang bigyan na rin pag nagpa-follow up sila. So kailangan na lang sabihan talaga kailan yung next na follow up para doon sa bakuna. Pero Dok, paano yung mga walang record ng vaccinations nila? Ano po yung pwede nilang gawin? Yung parang hindi nila alam kung nabakunahan sila or wala ba talaga silang Meron bakuna? na ba? Isa pa lang? Kung paano po nila, matitrace po ba nila yon kung nakapagpabakuna sila? May record po ba? Pag wala pong record, so usually ina-assume naming wala na lang talaga. Kasi walang record po no? Kaysa naman hindi mabigyan at magkaroon pa ng komplikasyon, hindi magkasakit pa siya dahil hindi lang alam yung record, binibigyan na lang natin sila. Pero may option naman po, katulad ng hepatitis B, pwede nating i-test yung titer o tinatawag yung level of immunity. Kaya natin matest, baka may bakuna na ito. Ganon din po yung varicella, yung sa bulutong. No? So yun, natetest sila. Magpapacheck talaga. No? Kailangan talaga magpa-check. Kasi may mga bakuna po, wala namang test ng immunity talaga doon. Dok, na-curious lang po ako dun sa bulutong kasi never pa po ako nagkabulutong. Gusto mo ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Dok, kung Gusto niyo ba? nabakunahan ba ako ng bulutong ng bata ako. Pero feeling ko naman, kasi di ba nagkakabulutong. Opo. Pero Dok, halimbawa po, malaki na po ako. Matetest pa po ba kung nagkaroon na po ako ng vaccination dito kahit malaki na po ako? Pwede po yan, matest yung yung sa titer din po siya. Kaya. Kaya pa naman Kung gusto mo malaman. Akala ko hawak didikit ka. ka sa may bulutong para malaman mo. Nagkabulutong Ayaw ako. po magkabulutong. Pero sa usapang bakuna po, usually marami may mga ano pa rin, or ano ba tawag, misconception. Parang takot sa bakuna, may mga ganun tao po. Ano po ba yung mga, meron po ba talagang pangamba kapag ka nagpapabakuna? Opo, meron talaga eh. Pag ganun po, kasi hindi naman natin sila pwedeng puwersahin talaga magpabakuna, no? Kailangan lang nating alamin yung underlying reason ba't sila takot. So baka takot silang maturukan mismo. Takot sa... Sasabihin lang natin na ganito po yung ine-expect na mararamdaman. Or yung iba naman natatakot kasi hindi nila alam talaga ano ba ang bakuna. So mas maganda, explain lang po, ang bakuna kasi iiwasan kang magkasakit ng ganito. Ito yung mga komplikasyon kasi pag nagkasakit na yan. So
most of the time naman maintindihan naman po nila yun. Kailangan maintindihan. Kailangan lang i-explain po kung ano ba ang bakuna. Ang ganda nga rin napapag-usapan natin sa mga ganito pagkakataon. Pero Doc, isa sa mga common din yearly. Alam ko yearly, mayroong flu vaccine na yearly no, na binibigay. Pero bakit yearly siya, Doc? At iba't ibang, ba't parang paulit-ulit every year? Safe po ba yung ganun, flu vaccine every year? Opo kasi meron pong surveillance o sinusuri yung mga predominant na flu na iba-iba po kasing strain sila. No? So, tinetest po yun kung ano yung magpipredominate the following year. So, more of surveillance kasi siya. So, kung ano yung most probable na magiging predominant the following year, yun yung ide-develop nilang vaccine. Oh, ibig sabihin, Doc, yung flu vaccine every year na ini-inject, iba-iba po pala yun. Hindi siya pare-pareho. Amazing. Pero Doc, di ba napag-usapan na natin yung about sa bakuna, yung importance ng bakuna. Paano naman po yung magiging accessible para sa lahat? Like, meron po ba na makukuha na libre yung mga kasambahay natin na wala kaming pera pang pabakuna? Meron po bang na-offer sa atin na libreng bakuna? Meron po yan sa health centers. Yan. Pwede rin po tayo magtungo dun sa mga public hospital, government hospital natin, sa outpatient nila doon para matanong kung ano yung kailangan nilang bakuna. Meron din po sa mga private clinic ng mga doktor, so pwede rin po sila magtungo doon para ma-assess and ano yung kailangan na bakuna. Meron naman pa ng mga fee. Kasi mas importante nga, na, lalo na sa mga communities na siguro marami sila sa isang community nila or sa bahay nila ay marami sila na Doc. Mas maganda bakunado more than half sa kanila para maiwasan nga yung mga pagkalat, paghahawa. Again, maraming salamat Doc. Okay, thank you. Julius, pero para po sa kung sakali may gusto pong bumisita sa inyong clinic, saan po ba kayo nag-hold ng inyong clinic? Ako po ay sa Capital Medical Center po. So every Thursday. Every Thursdays po 'yun, no. So 2 to 4 p.m. 2 to 4 p.m. So Capital Medical. Meron ba kayong gustong batiin naman this morning? Go ahead po. thank you po. Good morning kuya sa sa opportunity to promote vaccination. So wag po tayo matakot sa bakuna, no. Madami pong mga sakit na hindi nyo na nakikita ngayon gawa ng bakuna. Tama. Opo. Kaya nawala. Pabakuna. Yes, wag matakot mga kasangbahay. Yan, maraming salamat po, Dr. Julius Miranda, Thank you rin sa po. pagpapaunlak po sa aming invitation po ngayong umaga. Kaya napakahalaga po pala talaga na mas lumakas ang immune system natin habang tumatanda tayo. Kaya tandaan natin yung useful and helpful tips na shinare ni Doc Julius kasi dapat healthy tayo.